Sa nakaraan nating video ay nasubaybayan natin ang pagsama ng ating bida sa mga kabataan sa Pangangaso at nakita natin kung gaano siya kahusay sa pangpana. At ngayon naman subaybayan natin ang panibagong hamon sa buhay ng ating bida. Nag-isang bumalik ang ating bida sa Steel Armor Shelter at hinarang siya ng mga pinalayas ni Yuan. Ang mga lalaking ito ay pinangunahan ni Liu Feng, at si Han Hao ay kasama rin nila. Astrid, talagang inis na ako sayo. Paano mo ako mapapalubag? Tanong ni Liu Feng, pinapangalat ang kanyang mga daliri habang dahan-dahang lumalapit sa ating bida. Isang grupo ng mga manunood ang nagsimulang magtipon-tipon. Sanay na silang makita na binubuli ang ating bida. Anong gusto mong gawin ko bilang kabayaran? Kalmadong sagot ng ating bida habang pinapanood si Liu Feng na lumalapit sa kanya. Hayaan mong supukan kita, sabi ni Liu Feng, sabay suntok sa mukha ng ating bida. Ang suntok ni Liu Feng ay malakas at mabilis. Kung tinamaan ng ating bida, mababasag ang kanyang ilong. Nang lahat ay iniisip na siya ay masasaktan, iniliko ng ating bida ang kanyang katawan at iniiwasan ang suntok. Samantala, tinadyakan niya si Liu Feng gamit ang kanyang binti at nahulog ito sa kanyang mukha. Tuldok, napuno ng galit si Liu Feng, inilabas niya ang kanyang Alpha Alloy Broadsword mula sa kaluban at hinampas ito patungo sa ating bida. Little Scum, paano mo naglakas loob na lumaban? Papatayin kita. Si Han Hao ay may halo-halong damdamin habang pinapanood ito. Bagaman kinamumuhian niya ang ating bida, pinsan pa rin niya ang ating bida, at labis na nalulungkot si Han Hao na makita siyang inaapi at marahil ay mapatay. Pero kung tinulungan niya ang ating bida at nalaman ng mga tao na pinsan siya ng Astrid, paano siya makakapagtagal sa Steel Armor Shelter? Matagal na nagatubili, iniwas ni Han Hao ang kanyang mukha sa gilid, sinadyang iwasan ang makita ang ating bida. Inisip ni Han Hao na agad niyang maririnig ang mga sigaw ng ating bida, ngunit ang mga sigaw na narinig niya ay hindi mula sa ating bida, kundi kay Liu Feng. Mabilis na lumingon si Han Hao upang makita kung ano ang nangyari at hindi makapaniwala sa kanyang sariling mga mata. Ang broadsword na Alpha Alloy ni Liu Feng ay nasa kamay ng ating bida at si Liu Feng mismo ay nakadapa sa lupa na may kamay na nakabaluktot sa likod niya, sumisigaw habang sobrang takot na hindi makapalag. Hindi nakita ni Han Hao kung paano nangyari iyon, pero malinaw na nakita ng iba. Sobrang nagulat sila na napatayo sila doon na nakabuka ang kanilang mga bibig. Nang hinampis ni Liu Feng ang kanyang malaking espada sa ating bida, inisip ng lahat na tiyak na mapapahamak ang ating bida. Ngunit sa sandaling hinawakan ni Liu Feng ang Alpha Alloy Broadsword, hinawakan ng ating bida ang kanyang kamay at iniikot ito, pinadapa si Liu Feng sa tuhod. Hinampis ng ating bida ang kanyang likod gamit ang tuhod at pinigilan siya sa sahig. Walang makapaniwala na ang ating bida ay magkakaroon ng ganitong kahuhusay na galaw at lahat ay naguluhan. Walang tunog maliban sa mga sigaw ni Liu Feng. Anong ginagawa mo? Patayin mo ang haliparot na ito. Hooray! Sumigaw si Liu Feng sa mga tao habang umiiyak. Crack! Binasag ng ating bida ang kamay niya bago pa man siya makapagtapos ng pangungusap. Buhos ng malamig na pawis, napakaputla ni Liu Feng. Nakita ito ng mga kaibigan ni Liu Feng at nagmadaling lumapit sa ating bida, itinaas ang kanilang mga armas. Hawak pa rin ng ating bida ang Alpha Alloy Broadsword ni Liu Feng sa kanyang kamay, at ginamit ito upang harangin ang unang alloy na sandatang inihampas sa kanya. Sa kanyang gulat, nahati ang sandata sa gitna ng broadsword ni Liu Feng ng mabilis. Ang tangatanggang ito ay may napakagandang Alpha Alloy na tayback. Mga 1 o 2 milyon ang halaga nito, naisip ng ating bida at nagpasya na hindi na ito ibalik. Sa loob ng maikling panahon, lahat ng iba pang armas ay pinutol ng ating bida, at natakot ang kanilang mga may-ari. Walang sino man ang naglakas loob na atakihin ang ating bida. Si Han Hao ay naguluhan, halos akalaing siya ay nasa isang panaginip. Si Liu Feng ay may rating ng lakas na 6.7 at magandang armas, kaya't siya ay nakakuha ng maraming atensyon sa Steel Armor Shelter. Bagaman may Mutant Beast Soul Weapon si Han Hao, alam niyang hindi siya makakatapat kay Liu Feng. Bigla, si Liu Feng na ang nakahiga sa sahig ng walang armas, habang ang ating bida ang naging panalo. Ang pagbabago ay napakalaki na hindi ito ma-process ni Han Hao. Hindi ba siya na-isolate ni Qin Zuan at Son of Heaven mula nang pumasok siya sa kanlungan? Hindi ba siya nabigo kahit sa panghuhuli ng isang primitibong nilalang? Hindi ba siya? Tumingin si Han Hao sa ating bida ng walang kibo na may iba't ibang komplikadong emosyon na naguguluhan sa kanyang isipan. Hindi na ipinagpatuloy ng ating bida ang laban sa iba, kundi bumalik siya upang kunin ang kaluban ni Liu Feng, isinabot ang kaluban sa kanyang sariling sinturon, at ibinalik ang kanyang bagong espada sa bagong kaluban nito.
Sa susunod na gusto mo ng kabayaran, dumaan ka na lang sa akin, sabi ng ating bida habang naglalakad patungo sa gate ng Steel Armor Shelter. Ang mga tao sa paligid ay tumingin sa kanya na parang unang beses nilang makita siya. Hinto. May isang lumapit na nakasakay sa Beast Soul Mount ang lumalapit sa ating bida mula sa gate. Si Luo Tianyang, alalay ng anak ng langit. Luo, sinira ni Asprik ang braso ko at kinuha ang aking broadsword. Kailangan mong ipaghiganti ako, sigaw ni Liu Feng sa kasiyahan nang makita si Luo Tianyang. Ulol. Luo Tianyang ay unang tumingin kay Liu Feng at pagkatapos sa ating bida, nagtataka ako kung sino ang may ganitong lakas ng loob na saktan ng tao ko. Kaya ikaw pala, Asprik. Inilabas ni Luo Tianyang ang kanyang alloy whip at pinukpok ito sa ating bida. Huminto ang ating bida at ginamit ang kanyang malaking espada laban sa alloy whip. Nang magbanggaan ang dalawang sandata, parehong nataranta ang ating bida at Luo Tianyang. Biglang sumigaw si Luo Tianyang, bakit mayroon kang ganitong lakas? Ang sariling lakas ni Luo Tianyang ay umabot na sa 9.6. Bagaman sa palo na ito ay hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas, tiyak na may rating na hindi bababa sa 8.0 ang ating bida upang mapigilan ang kanyang panghampas, na hindi niya moari. Ang taong ito ay dapat mamatay. Biglang nagkaroon ng pagnanais si Luo Tianyang na patayin ating bida at muling itataas ang kanyang panghampas. Ngunit nang tumingin siya sa ating bida, huminto siya at ang buong katawan niya ay naging tense. Ipinatong ng ating bida ang malaking espada at hawak ang Doomsday sa kanyang mga kamay. Hinayla ang string ng buong lakas, itinutok niya ang dulo ng palaso kay Luo Tianyang. Bagaman hindi nakilala ni Luo Tianyang si Doomsday dahil sa kanyang mayamang karanasan sa pakikipaglaban, naamoy niya ang panganib mula sa ating bida at sa kanyang pana at nanatiling hindi gumagalaw. Ang dalawa ay nasa isang deadlock, hindi naglakas loob si Luo Tianyang na gumalaw, at wala ring kumpiyansa ang ating bida na mapapatay si Luo Tianyang sa isang putok lamang. Maging ang oras ay tila huminto. Ang mga manunood ay labis na nagulat. Nang talunin ng ating bida sina Liu Feng at ang kanyang mga kaibigan, hindi sila makapaniwala, at ngayon ay pantay na siya kay Luo Tianyang. Si Luo Tianyang ay isa sa mga tauhan ni Son of Heaven, ang kanyang lakas ay malapit sa 10.0, at kahit siya ay hindi naglakas loob na gumalaw habang nakatutok ang palaso ng ating bida sa kanya. Sino mang may rating ng lakas na higit sa 9.0 ay mapapabilang sa nangungunang 100 sa Steel Armor Shelter, kung saan may higit sa 100,000 tao. Na ang isang tao na tulad nito ay maaaring matakot sa ating bida ay isang nakakabiglang katotohanan para sa lahat. Walang nakakaalam kung paano nakuha ng ating bida ang ganitong lakas nang siya ay mapag-isahan ni Qin Zuan at Son of Heaven. Hansen, ibaba mo ang iyong pana, sabi ni Qin Zuan, na pinangunahan ang kanyang grupo, na lahat ay nakasakay sa mga Beast Soul Mounts. Ipinaba ng ating bida ang kanyang pana at palaso. Ang lakas niya ay mas mahina pa rin kaysa kay Luo Tianyang, at hindi sigurado ang ating bida kung makakabaril niya ang kanyang kalaban kapag nakataas ang bantay ni Luo. Ang pagpapanatili ng posisyon ay mabilis na kumakain ng kanyang enerhiya, at ang deadlock ay hindi maganda para sa ating bida. Miss Qin, papatayin ko ang bastardo na ito para sa iyo, sabi ni Luo Tianyang, habang hinahampas ang ating bida na nag-aalis na ng kanyang armas. Mukhang handa na ang ating bida dito at malapit ng harangan ng panghagupit gamit ang Doomsday. Bago siya kumilos, may inihagis na isang tansong espada ng kaluluwa ng halimaw na tumama sa panghampas. Ang lakas ng paghagis ay napakalakas kaya nahulog ang panghampas mula sa kamay ni Luo Tianyang. Disiplinahin ko ang aking tao, at ikaw ay huwag makialam. Tiningnan ni Qin Zuan si Luo Tianyang ng malamig at ibinalik ang kanyang espada bago siya pumasok sa kanlungan. Sundan mo ako, umiwas si Qin Zuan at inutusan ang ating bida. Agad na humabol ng ating bida at sinundan ang kanyang grupo papasok sa kanlungan. Ang buong Steel Armor Shelter ay biglang nagkagulo. Tinalo ni Asprik sina Liu Feng at ang kanyang mga kaibigan, pantay na laban kay Luo Tianyang at, pinakamahalaga, idineklara ni Qin Zuan na siya ang kanyang lalaki. Lahat ng balita ay nagpuloka sa lahat. Walang nakakaintindi kung ano ang nangyari, puro hula lang. Naging magkasintahan ba sila dahil sa saksak? Kailangan kong matutunan mula kay Asprik at saksakin ang isang maganda at may kakayahang babae sa puwit. Baka maging mayaman at makapangyarihan ako. Ang seryoso ni Qin Zuan, pero siya ay isang malandi. Ang mga chismis ay kumalat sa buong Steel Armor Shelter, at muli na namang napansin ang ating bida. Gayunpaman, hindi talaga ang lakas ng ating bida ang naging focus. Mas pinahalagahan ng mga tao kung siya ba ay laruan ni Qin Zuan. Kahit ang grupo ni Qin Zuan ay titingin sa ating bida ng kakaiba. Marunong ka bang mag-archery?
Tanong ni Chin Suan matapos tawagin ang ating bida sa isang bulwagan. Nag-e-ensayo ako dati, sagot ng ating bida habang nag-aalangan. Nagagamit mo ang Doomsday, kaya tiyak na nagtrabaho ka ng mabuti dito, sabi ni Chin Suan nang walang paligoy-ligoy. Pwede kang sumali sa bullseye at sundan ako sa hinaharap. Hindi, tumanggi ang ating bida. Kinagat ni Chin Suan ang kanyang mga labi at sinabi ng may inis, kaka-offend mo lang kay Luo Tianyang. Kung wala ang aking proteksyon, sa tingin mo ba'y palalampasan ka niya? Salamat sa iyong kabaitan, pero ako na ang baalang humawak nito, sabi ng ating bida nang walang pakialam. Dapat alam mo kung sino ako. Ang mga tao ko ay may kaugnayan sa militar, at ang bullseye ay akin. Sumunod ka sa akin at magkakaroon ka ng malaking bentahe kapag nag-a-apply sa mga paaralang militar, pinigilan ni Chin Suan ang kanyang galit at sinabi sa ating bida. Hindi ko kailanman gustong pumasok sa isang paaralang militar. Alam ng ating bida na maaari siyang mag-apply sa isang paaralang militar para sa karagdagang edukasyon pagkatapos niyang matapos ang pinagsamang obligadong edukasyon. Gayunpaman, lahat ng paaralang militar ay may mataas na kinakailangan sa kalusugan. Kung ang fitness index ng isang tao ay mababa sa 10 bago ang unang ebolusyon, wala siyang pagkakataon sa mga paaralang militar. Para sa ating bida, hindi mahirap maabot ang 10 sa fitness index, pero wala siyang interes na pumasok sa paaralan. Mas gusto niyang maglaan ng mas maraming oras sa pangangaso. Naiinis, sinabi ni Chin Suan, kung wala kang edukasyon mula sa paaralang militar at isang aristokratikong titulo, magiging ordinaryong sundalo ka lamang kapag panahon na para maglingkod. Sa pamamagitan lamang ng isang paaralang militar ka magiging isang bagay sa hukbo. Hindi ka sana nasakripisyo noon. Pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon. Kailangan ko nang umalis, at maraming salamat sa lahat ng iyong tulong. Bibili ako ng hapunan para sa iyo minsan, sabi ng ating bida, handang bumalik. Alam niyang may katwiran ang sinabi ni Chin Suan, pero mayroon siyang sariling plano. Gusto niyang makakuha ng pamagat ng maharlika bago siya mag-20 at maglingkod dahil ang mga maharlika ay may mga tiyak na pribilehiyo sa hukbo at hindi ipinapadala sa harapan. Tigil, may pahintulot ba akong ibigay sa'yo? Matinding titig ni Chin Suan sa ating bida. Estasyon Master, pakiusap, hindi ko talaga iyon gusto, sabi ng ating bida ng mapait. Okay lang kung ayaw mong pumunta. Biglang ngumiti si Chin Suan sa ating bida at sinabi, kung hindi ka pupunta, sa bawat pagpasok mo sa teleport station, lalabanan kita. Nang makita ang kanyang masamang ngiti, bumagsak ang puso ng ating bida. Alam niya na hindi talaga nagbigay ng lahat ng makakaya si Chin Suan noong nakipaglaban sila noon dahil sa kasalukuyan ay wala siyang laban sa kanya. Sa kanyang ekspresyon, alam niyang kung tatanggihan niya ito, magkakaroon siya ng tunay na hirap sa hinaharap. Sasali na lang ako sa bullseye, sabi ng ating bida, nalulumbay. Nagalit si Chin Suan sa ating bida, alam mo ba kung gaano karaming tao sa Steel Armor Shelter ang gustong sumali sa gang ko? At parang sinabihan kita na uminom ng lason. Ang kalayaan ay walang halaga, at ang mawala ng kalayaan ay parang pag-inom ng lason, buntong hininga ng ating bida. Kung gayon, maaari kang mamatay ng dahan-dahan. Kahit na mamatay ka at magiging multo ka pa rin ng akin, pag-ulong na sabi ni Chin Suan. Alam ng ating bida na nagdesisyon na si Chin Suan, at tinanggap niya ang alok ng hindi gusto. Dahil sa kalungkutan, umalis siya sa bulwagan. Pinanood ni Chin Suan na umalis siya at labis na natuwa sa kanyang malungkot na anyo sa hindi malamang dahilan. Hindi niya mapigil ang ngumiti. Estasyon Master, bakit mo kailangang kumuha ng ganitong tao sa ating Steel Armor Gang? Hindi siya karapat-dapat na maging miyembro ng Bullseye, isang babae na kasing edad ni Chin Suan ang lumabas mula sa isang pinto at nagtanong pagkatapos umalis ng ating bida. Manly, magtiwala ka sa akin, kahit na minsan ay mayabang ang taong ito, mayroon siyang malaking potensyal sa ilang aspeto, seryosong sinabi ni Chin Suan kay Yang Manly. Nasaksihan ni Chin Suan kung gaano siya kabilis matuto at kasipag na estudyante ang ating bida. Paulit-ulit siyang natalo ni Chin Suan, pero hindi siya sumuko kundi lalo pang lumakas. Ngayon, kahit siya ay kailangan ng seryosohin siya. Ang ganitong pag-unlad at mentalidad ay talagang kamangha-mangha. Ang opinyon ni Chin Suan sa ating bida ay talagang umunlad, kung hindi ay hindi niya ito ipagtatanggol sa harap ng lahat. Bumalik ang ating bida sa kanyang kwarto at nag-teleport pa uwi. Wala siyang kahit kaunting interes na pumasok sa isang paaralang militar. Noong una, magiging mahusay na opsyon ito para sa kanya dahil maaari siyang matuto ng Hyper Geno Arts doon. Ngayon, sa Jad Esken, hindi na niya kailangang sayangin ang oras niya sa isang paaralang militar.
Mas matalino para sa kanya na gumugol ng oras sa pangangaso at pagtaas ng kanyang mga Geno points. Tungkol sa Bullseye, mas kaunti pa ang interes ng ating bida na sumali. Bagaman bilang miyembro ng Bullseye, maaari siyang makakuha ng tulong mula sa network ng impormasyon ni Chin Suan upang mapabuti ang kanyang pagkakataon na makahanap ng mga mutant at sacred blood na nilalang, kailangan din niyang ibahagi ang karne ng mga nahuli sa natitirang bahagi ng kanyang koponan.